Isang mapagpalang gabi at isang masayang panonood sa lahat. Ang aming pagbati mula po rito sa programa ng Ang Nasusulat na Kamenong's Legacy. Muli po kaming nagagalak na kami po ay makapaglingkod po sa inyo. At anuman po ang oras ninyo dyan sa inyong lugar, ang programang po ito ay patuloy pong bumabati at naniniwalang ang pagpapala ng Panginoon at pakikisama ng Banal na Espiritu ay palaging sumasagana sa inyo pong lahat. Sa kabila po ng pandemic, sa kabila po ng krisis, tayo po ay mayroong patuloy na pag-asa sa ating Panginoon na ang kanyang patnubay ay palagi nating inaasahan at tinatamasa. Kaya po muli, isang malaking pagpapala po sana ang dumating po sa inyo. Sa mga oras pong ito, bago po kami tuluyang magpakilala po sa inyo, ay nais ko pong batiin itong Blessed Hope Builder sa pangunguna o host na si Brother Butch Rodelas. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid, at tayo po ay kasama at ito ay ating kasama sa ating paglilingkod. At sa mga kasalukuyan, ito po ay ating binibigyan ng pagpapahalaga sa kanilang kabahagi sa paglilingkod natin sa pag-iibanghelyo. Kaya pagpalain po sana ang ministry na ito na kung saan ay nakikita nating nagkakaroon ng magandang bunga ang mga usapin na may kinalaman sa paglago ng pananampalataya, mga kaalaman at sa ating pagbabahagi ng ating ebanghelyo. Sa mga oras na ito, mga kapatid, kami po ay magbibigay lamang ng konting pahiwatig o announcement. Ano po, bago po tayo tuluyang magpalaot. Sapagkat nais po namin sabihin sa lahat po ng mga nanonood o nakakilala po sa akin, marahil ang ilan sa inyo ay naka-receive ng tinatawag na paghingi ng donasyon. Mga kasama, nais ko nang banggitin ito. Yung aking pong kasing picture at itong aking profile dito sa Facebook ay ginamit ng scammer. Na ito po ay humihingi ng donasyon, pera at pagkatapos ay aalamin ng inyong mga information, ang inyong ATM, ang inyong mga records, etc. Alam po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, hindi po namin ginagawa ito. At hindi ko po ginagawa bilang sa aking mga activity ang mga bagay na ito. Hindi po natin ito isinasagawa na kami po ay lumalapit sa mga kapatiran, sa mga kaibigan dito sa Facebook para mangilak at humingi. Ito po ay scammer. Kaya kami po ay nagsagawa ng isang pag-aayos at kung sakali may dumating po sa inyo na mga ganitong bagay, ay mas mainam po na kami ay i-PM nyo muna information sapagkat dito po sa nasusulat o maging itong aking personal na account, hindi po kami gumagawa ng panghihingi ng mga halaga o anumang information hihingin po sa inyo. Tayo po ay na-scam. Kaya ito po ay naayos na namin. Kaya sa mga oras na ito, hindi na muna tayo magpapaligoy-ligoy pa. Pupunta na po tayo sa ating magandang paksa. At ito po yung ating paksa na may kinalaman sa ikawalong serye na may kinalaman sa Great Controversy. Kaya ngayon po, muli, lagi ko pong kasama ang kapatid na Kuya Ray Vida, na siya munang magbibigay ng pagbati sa oras na ito. Kuya Ray, ikaw po muna ay bumati sa ating mga kaibigan sa oras na ito. Kapatid na Benny, maraming salamat sa iyo. At narito po muli kami, mga iliw namin, mga taga-subaybay. Ngayong gabi ay kumakatok muli kami ni Brother Benny sa inyo po mga Facebook at nag-aanyaya po muli kami na kami po ay inyong samahan ngayong gabi. At bagamat ang ating sanlibutan ngayon, kapatid na Benny, ay dumadanas ng pandemya, mga suliranin, mga sakit na karamdaman. Sana hindi po ito makahadlang sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mas kailangan po natin sa panahon ngayon na alamin po natin ang mga dakilang mga katotohanan. At ang ating Panginoon ay siyang bahala sa atin na aalalay at sasama po sa atin samantalang nangyayari ang mga bagay na ito. Subaybayan niyo po kami sa patuloy na pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon at tayo pong lahat ay makikinabang. At dalangin po namin na kayong lahat, mga giliw naming taga-subaybay, ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat kapatid na Ray sa iyong paunang pagbati. At sa oras ding ito ay nais naming ihabol, kapatid na Ray, yung pasasalamat natin kay Rocky Santos. Itong ating butihing kaibigan. Salamat Brother Rocky Santos sa iyong mabuting advice, sa iyong concern,
sa gawain at alam ko namang ikaw ay anak din ng kamenong sa spiritual at sa pangangaral ng Ebanghelyo. At salamat sa iyo at congratulations sa iyong nalalapit na ministry. Opo, tayo po kapag Good. ganyang gawain ay tayo po ay nagsusuportahan at nagdadalanginan sapagkat Amen. kinakailangan maging bahagi tayo ng nagtatapos na Ebanghelyo, kapatid na Ray. Kaya napakaganda nito. Pati kapatid na Ray, nais na rin nating sabihin sa buong mundo, sa Canada, sa Amerika, sa Singapore, sa Hong Kong, marami po tayo sa Europa na sumusubaybay at nagsabi sa akin, kapatid na Ray, na sila po ay nanonood ng programa ng Ang Nasusulat, The Kamenong's Legacy. Opo, ako po si Brother Benny Filomeno, kasama ang kapatid na Ray Vida na maglilingkod po sa inyo. At bago po tayo magpasimula ay nais ko pong anyayahan ng kapatid na Ray upang magbigay sa atin ng pambungad na panalangin. Kapatid na Ray, Ay sa panalangin. po. Opo. Dakila po naming Diyos, Ama naming pong banal na sa mga langit po kayo. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. Narito po muli ang programang Nasusulat. Kami po'y magpapahayag ng mga dakilang katotohanan, Panginoon, na napapanahon ngayon na kailangang malaman at mapakinggan ng maraming mga tao sa mga nangyayari sa sanlibutan ito. Saan po nagpasimula ang lahat ng bagay na ito? Nais po namin, Panginoon, na ilapit sa inyo ang programang ito. Nanaway samahan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu Santo. Opo. Hindi lamang kaming dalawa ni kapatid na Benny ang dinadalangin po namin, kundi gayon na rin po ang aming mga taga-subaybay, ang aming mga taga-pakinig, lalo't higit ang mga taong naghahanap ng katotohanan, nagsasaliksik ng katotohanan sapagkat nais nilang makilala ka at nais nilang maligtas. Panginoon, samahan niyo po kami, maliwanagan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang paksang tatalakayin namin ngayon na ito'y magbukas ng kaisipan ng maraming mga tao at ito, Panginoon, ay magbukas din ng kanilang damdamin na sila'y magpasakop sa inyo at ihanda ang mga sarili sa malapit ninyong pagbabalik. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kapatid na Ray, nais kong ipahiwatig sa ating mga kaibigan, mga kapatid na ngayon ay nakikinig. Habang kayo po ay nanonood, paki-like po at paki-share po. At sa YouTube, paki-subscribe po mga kapatid upang maging bahagi po tayo ng paglilingkod ng Ebanghelyo ng ministry na ito o ang salita ng ating Panginoon. At nais po din namin sabihin na kami po ay walang Instagram. Opo, ito po ay YouTube lamang po kami. Kaya iba na po yung inyong nalalaman ang mga ganitong information regarding sa ministry na ito. Ang nasusulat, The Kamenong's Legacy Ministry. Kapatid na Ray, ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang malaking tunggalian o the Great Controversy. Isang naging kasabihan at naging kasanayan na. Ang salitang Great Controversy ay iniisip kagad ng mas marami, ito ay isang identity o pagkikilanlan na sasabihin ito'y aral ng Seventh-day Adventist, kapatid na Ray. Siguro naman hindi kaila sa iyo, pareho na tayong matanda sa pananampalataya. Pag narinig natin ang salitang The Great Controversy, Seventh-day Adventist yan. Kaya tayo nagagala. Mga Sabadista daw yan. Yes, mga Sabadista. Pero pinag-uusapan dito, ang pag-aaway ng malaking tunggalian. Pag-aaway na, tunggalian pa. Sa pagitan ng masama at ng mabuti, sa kapangyarihan ng Diyos at sa kapangyarihang pinahiram kay Satanas o kay Lucifer noong mga panahong yan. Yan po ang ating tatalakayin. Sapagkat sa ganitong usapin, kapatid na Ray, hindi mawawala ang mga katanungang kagaya ng ating madalas naririnig. Bakit ba nagkaroon ng tinatawag na pag-aaway ng mabuti at masama? Samantalang ito'y nagpasimula sa langit, kapatid na Ray. Kasi nga naman, sabi nga ng ating babasahin, ito ang mystery of mysteries. The conflict between good and evil began in heaven, sabi rito. How could sin possibly originate in perfect environment? Paano nangyari ito? Ito nga, langit na ito Pwede ba nating sabihin kapag merong kaguluhan sa isang iglesia o kaya sa isang banal na pamilya, pwede ba nating sabihin sa langit nga nagkakagulo, dito pa kaya sa lupa na meron tayong maliit na tahanan? Well, maganda rin naman filosofiya yung mga kasagutan na yan. But anyway, ang punto de vista, ng ating pag-uusap ngayon ay tungkol sa kalagayan ng pag-aaway ng mabuti at ng masama.
At Oo, makikita tama. natin, kapatid na Ray, doon Oo. sa yung bang emperaning, yung inumin, yung gin, makikita mo si Ay, oo. Gabriel, oo, si Oo. Miguel Arcangel, saka Tapos, si Lucifer si Super na nakahiga. nag-away. Oo, inihagis si Satanas dito sa lupa. Kaya dito makikita natin katanungan din yan eh. Saan ba talaga inihagis? Kailan Oo. inihagis? Sino ang naghagis? Gano'n nga palang karami itong mga kampo ni Satanas na dinalang bihag niya. O mapapansin natin, sabi sa Biblia ay ikatlong bahagi. Ganong karami yung ikatlong bahagi, kapatid na Ray. Kung Oo, merong naku. 100, ay Oo. 30 plus 1. Kasi Oo. yun ang ratio nun. Ibig At saka, sabihin, napakarami nito, kapatid na Ray. at saka alamin natin, kapatid na Benny, ilan bang mga anghel ang nilikha ng Diyos sa langit? Ha? Oo, may bilang ba yan? May alam ka bang bilang? Mamaya, i-present mo. Oo, Kapatid na mamaya, Ray, simulan mo na kaya itong ating pinag-uusapan dahil maraming nang nananabik tungkol dun sa unang concern na katanungan na siyang introduction ng ating pag-aaral dito sa Fundamental Belief number 8, The Great Controversy. Brother Ray, it's your tama, turn. kapatid na Benny, no? Hmm. Sapagkat marami akong nakakausap na yung mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa sanlibutan ay sinisisi ng maraming tao sa Diyos. Ang sabi, bakit ang Diyos ay lumalang pa ng demonyo? Bakit ang Diyos ay lumalang pa ng Lucifer? Ha? Kaya ang lahat ng kasamaang nangyayari ngayon, binabato nila lahat sa ating Panginoon. Lalo na ang pandemyang nangyayari ngayon, kapatid na Benny, Mm. no? Mm. Bakit ganito ang Diyos? Ang Diyos ba natutulog? Bakit pinahintulutan ng Diyos mangyari ito? So lahat ng mga kasamaan nangyayari, lahat ibinabato nila sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, kapatid na Benny, sabi nga mystery of mystery. Totoo yan. Ito ay isang misteryo hanggat hindi natin nalalaman at hindi nabubuksan sa atin ang buong katotohanan ng misteryo. Pero kapag ito'y nabuksan sa atin, ay hindi na misteryo sa atin to sapagkat ito'y hayag na. No? Ngayon, pasimulan natin ngayon, kapatid na Benny. Ano ba talaga ang kasaysayan ng mga pangyayari kung bakit nagkaganito ang takbo ng ating sanlibutan? Totoo ba nilalang ng Diyos na ang sanlibutan ito ginawa niya rin ng tao para mabuhay tayo ng ganito? May kahirapan, may kamatayan, may kasamaan, kaguluhan. Ang katotohanan po niya na inihahayag po sa atin ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa simula't simula pa ng paglalang ng ating Panginoon, hindi po ganyan ang pagkakalikha ng Diyos sa sanlibutan ito at sa tao. Napakaganda nga po ang pagkakasabi ng ating Panginoon. Matapos likhain ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng mga bagay, ay nakita ng Diyos yung kanyang mga nilikha, ang ika niya ay napakabuti. Yan po'y mababasa po natin sa pagkakatala po sa Biblia, sa Kapitulo 1, versikulo 31 ng Aklat ng Henesis, kapatid na Benny, na dito'y pinakita ng ating Panginoon na ang nilikha ng Diyos ay walang masama, kundi pawang napakaganda. Pakinggan po ninyo sa kapirasong talatang ito'y babasahin natin yung isang pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Pinagbasta ng Panginoon ang kanyang nilikha. At ang wika rito, matapos yung pagbasta ng kanyang nilikha, ang sabi, at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga, ang ika-anim na araw. So makatuwid, kapatid na Benny, no? Walang nilikha ng Diyos, ang Diyos na masama. Pawang mabuti. Sabi niya, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha ay pawang napakabuti. Ha? Walang masama, kundi pawang napakabuti ang pagkakalikha ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang dito sa ibabaw ng lupa. At may isa pang napakaganda na pinatunayan po ng isang lingkod din ng ating Panginoon, kapatid na Benny, kung paano nilikha ng Diyos ang sanlibutan ito na mapayapa at mabuti ang kalagayan. Babasahin ko sa inyo ang isang aklat ng Ecclesiastes. Sa Kapitulo 3 na ang bersikulo ay 11. Ganito pagkakasabi niya sa pagkakalika ng ating Panginoon. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda. Ginawa ng Diyos ang bawat bagay na maganda sa kapanahunang yaon. Inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso na ano pat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa palsimula hanggang sa wakas. Hindi maubos maisip ng tao kagandahan nilikha ng Diyos. Ano?
Sapagkat ang sabi ni Solomon, ginawa niya o ginawa ng Diyos ang bawat bagay na maganda sa kanyang kapanahunan. At inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos. Naku, kapatid na Ben, napakaganda ng pagkakalikha. Walang masama, lahat napakabuti. Kapatid na Benny, yan po ang ating unang pahayag sa pagkakapahayag ng ating Panginoon na wala siyang nilikhang masama sa sanlibutan ito. Sa pasimula. Opo, maganda kapatid na rin, nabanggit mo ito. Kasi nga naman, bago natin tignan yung malaking tungkalian na naganap, nais nating dalhin yung ating kaisipan sa isang mataas na imahinasyon o mataas na imagination, na dalhin natin ang ating kaisipan sa kalagayan ng sakdal na kalangitan doon sa langit. Na ang Diyos ay naglalang ayon dong kay Job, nabasa na natin, na merong mga anak ng Diyos, naghiyawan, mga anghel, na kung saan ang ganda at ningning ng kalangitan ay gano'n na lamang. Ayon sa takbo ng kasaysayan, kapatid na rin, makikita natin kung ganong kasakdal ang langit. Kaya nga, yung tanong, paano nga nangyari? Sakdal ang langit. Ngayon, titignan natin, bagaman ang anghel ay anghel, ibig sabihin, bagaman siya ay kasama ng Diyos, doon sa paglalang, ibig sabihin, kasamang nilalang, nasaksihan ng mga anghel ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tao ay ginawang mababa lamang ng kaunti sa mga anghel. Kasi last time, kapatid na Ray, pinag-aralan natin yung estado ng tao, yung kanyang kalagayan, kung gaano siyang kahalaga. Minsan nga may katanungan, kapatid na Ray, magkano ba ang tao? Magkano ka ba, Kuya Ray, kung bibilhin kita? Hindi ba? So, ang buhay, ibig sabihin, walang halaga yan sapagkat galing sa Diyos yan. Ibig sabihin, walang anumang halagang pwedeng itapat mo sa buhay ng tao sapagkat ito'y buhay na galing sa Diyos. Dangan nga lamang dahil sa kasalanan, bunga ng bahagi tayo ng tinatawag na the great controversy between good and evil, nalalapastangan ang tao at nailalagay sa pinakamababang estado dahil sa kasalanan. Now, tignan natin, bigyan natin ng isang pagpansin ng isang talata dito sa aklat ng mga awit, 8.5, madalas natin itong napapakinggan. Mga awit, 8.5, ang sabi rito ay ganito, sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos, at pinuputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. So, makikita natin dito kung gaano kahalaga ang tao. At diyan din, iniuugnay tayo sa tinatawag na kalagayan at kapangyarihan ng mga anghel. Now, punta na po tayo sa isang pag-uusap tungkol sa ang pinanggalingan ng tinatawag natin great controversy o pag-aaway. Bakit nga ba nagkaroon ng pag-aaway sa langit, kapatid na Ray? Basahin ko muna itong talatang ito kasi meron tayong talatang pwede pang isunod sa mga pag-usap na ito, kapatid na Ray. Maghati tayo sa pagpapaliwanag ng bahaging ito. Dito muna ako sa aklat ni Isaias 14. Alam po ninyo, itong Isaias chapter 14 na binabanggit dito sa pangungusap na ito ay gumamit muna ito ng isang pag-i-illustrate o paghahayag para lubos na maunawaan kung alin yung pinag-uusapan dito. Nais ko pong basahin sapagkat ito ay pangungusap na ikinapit din kay Lucifer. Samantalang ang usapin at issue ay may kinalaman sa mga bansang hindi kinalulugdan ng Diyos. Tignan po natin ang aklat ni Isaias, chapter 14, ang verse ay 11, 12, 13 hanggang 14. Babasahin ko po ang sabi rito. Isaiah 14, verse 11, patuloy. Ang sabi rito ay ganito, ang iyong kahambugan ay nababa sa Seol, pati ng tunog ng iyong mga biola. Ang uod ay nangalat sa ilalim mo, at tinatakpan ka ng mga uod. Sabi rito, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga. Dito kinuha, kapatid na Ray, yung salitang Lucifer. Lucifer, tala Ibig sa sabihin umaga. ng Lucifer ay lucis. Ibig sabihin ay liwanag, ilaw. O kaya tinawag siyang tala sa umaga o morning Star star. of the morning. Yes, kung tayo ay pag-aaralan pa natin ng mas malalim ang tungkol sa mga anghel. Meron po tayo mga serye niyan. Ang sabi rito, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa?
ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Alam po ninyo, sa talatang ito, kapatid na rin, makikita natin na kung tinatanong natin, bakit nga ba siya nahulog? Sinagot ng talata, ano't nahulog ka? May pagtatanong na nga eh. Ang nagtatanong dito ang Panginoon Diyos, ano't nahulog ka mula sa lupa? Ikaw na siya nagpahina sa mga bansa. Verse 13, sabi rito, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit at aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. O, di ba, ito'y pagmamataas. Ito na po. Nagpapasimula na po yung kasagutan doon sa tanong na, kailan nagpasimula ang pagre-rebelde? Bakit? Pumasok na sa kanyang puso. Verse 14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Mukhang naamoy ko na to, Kuya Ray. Ito ang pag-uusap na ito. Kasi meron itong fulfillment sa prophecy kapag pinag-aralan natin na merong ganitong sistema na darating bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo, mamamayagpag ito. Na siya'y magsasalita ng gaya ng kataas-taasan. But anyway, idiretso na natin. Verse 15, gayon may mabababa ka sa Seol sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. May sumpa at pangako dito kay Lucifer. Na bagaman siya nagmamataas, ay ibababa siya. Kapatid na rin, sundan mo itong aking binabanggit sa bahaging ito. Napakaganda ng binasa mo sa Isaiah 14, no? Na ito na yun yung nangyari ng paggawa ng kasalanan, ng kasamaan ni Satanas. Pero ilagay natin sa isang punto, kapatid na Benny, bago mangyari itong mga bagay na ito na binasa mo sa 14 ng Isaiah, ay pinaliwanag muna ng ating Panginoon kung paano niya nilikha si Lucifer. Bago dumating ang pagkakasala ni Lucifer. Alam po ninyo, mga giliw namin, mga taga-subaybay, pinakita ng ating Panginoon yung pagkakalikha niya sa mga anghel, kasama po kay Lucifer. Tignan po natin sa isang punto ni vista na ipinakita ng ating Panginoon sa isang aklat ni Propeta Ezekiel, na doon ay ipinakita ng ating Panginoon kung paano niya nilikha sa kagandahan si Lucifer bago nagkasalang si Lucifer. Pakinggan po ninyo sa isang talata po ng Ezekiel Kapitulo 28 na ang bersikulo muna ay 15. Pakinggan natin. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Period muna tayo. Maganda yun, ha? Maganda yung pangungusap na yan. Baka isipin ng mga tao, tumika pala ang Diyos na isang Lucifer, napakasama. Ay sa pasimula, hindi ho ganon. Nang likain ng Diyos si Lucifer, ang sabi ng ating Panginoon, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Napakaganda. Sakdal. Sa pagkakalalang ng Diyos kay Lucifer. Ngayon, ganong kasakdalan inilarawan ng Diyos ang pagkakalika niya kay Lucifer. Itataas natin ang basa diyan din po sa Ezekiel 28, versikulo 13. Ganito ang pagkakasabi. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Wow! Lahat ng mahalagang bato, no? Ang sardio, ang topasyo, ang diamante, ang berilo, ang onyx, ang jaspe, ang sapiro, ang esmeralda, at ang karbungko at ang ginto, at ang pagkayari ng iyong pandereta. Ano ba yung pandereta, kapatid na Ito ay pang musika, di ba? Yes, uri ng instrumento yan na musika. Instrumento. At iyong mga plauta, sa instrumento rin, no? Ng musika yan, ay napasa iyo, napunta kay Lucifer. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin, ay nangahanda. Napakaganda ng pagkakalika, ng pagkakalikha ng Diyos sa pasimula kay Lucifer. Siya'y sakdal. At ang lahat ng kagandahan, lahat ng mga batong mahahalaga ay kasuutan o makikita kay Lucifer. At may kasabihan nga, sabi nga nila, si Lucifer daw siya daw yung namumuno sa choir o yung mga aawit na mga anghel sa langit, sapagkat sang-ayon sa pagkakalika ng ating Panginoon sa pasimula kay Lucifer, hawak niya ang ang plauta, ang pandereta. Ito'y may kinalaman sa musika.
sapagkat ang mga anghel, kapatid na Benny, ay umaawit, nagpupuri sa ating Panginoon doon sa langit. Kaya ganito po kasakdal at kagandahan na inilarawan ng Diyos kung paano nilikha ng Diyos si Lucifer. Ngayon, sa isang banda, paano ngayon nagpasimula sa kasalanan si Lucifer? Ito ba'y nanggaling sa Diyos? Tignan po natin ang pagkakahayag ng ating Panginoon. Dito rin sa 28, babalik tayo sa versikulo 15. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa'yo. Hoy, sa kabila ng pagiging sakdal ng pagkakalikha ng Diyos kay Lucifer, mga taga-subaybay, pakinggan nyo maigi, ang kalikuan, ang kasamaan, ay nanggaling din, nasumpungan din ng Diyos kay Lucifer. Sa kanya rin nagmula yung pagkakamali at pagkakasala na ginawa niya ngayon. Ang tanong, ano yung mga pagkakasala na nagsimula o nanggaling mismo kay Lucifer? Ganito pagkakasabi rin. Itutuloy ko rin ang pagbasa sa Kapitulo 28, kapatid na Benny, versikulo 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan, aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. O tingnan ninyo. Ano po ang nangyari kay Satanas? Anong kasalanan, anong kasamaan ang nasumpungan sa kanya? Ang sabi ng ating Panginoon, dahil sa iyong kagandahan, ang iyong puso ay nagmataas sa harapan ng ating Panginoon. Paano pagmamataas? Andyan po, nilarawan ni kapatid na Benny doon sa aklat ni Propeta Isaias sa Kapitulo 14 na si Satanas, ang tingin niya ngayon, kapatid na Benny, sa kanyang sarili, ay maging tulad sa Diyos. Di ba? At ang sabi, sasambahin siya ng mga bituin sa langit. Yung bituin tinutukoy po sa Biblia ay lumalarawan po sa mga anghel. Sasambahin siya gaya ng ginagawa ng mga anghel na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Yun po ang mga larawan ng pagkakasala, pagmamataas na ginawa ng ating ni Lucifer sa harapan po ng Diyos. Kapatid na Benny. Habang inilalahad mo, kapatid na Ray, parang nangihinayang ako eh. Maraming nangihinayang kung ating lalawakan yung ating imagination sa panahong bago siya magkasala at inihagis, bago nagkaroon ng simulang tunggalian. So nakita natin, kapatid na Ray, wala na tayong magagawa, andyan na yan eh. Kundi ipahayag, maging matatag, ayon sa pananampalatayang ating tinanggap, tumitingin na lamang tayo sa tinatawag nating the blessed hope. Doon na lang kasi total may pangako naman ng Diyos ng kaligtasan. Pinag-aaralan lang natin ang bahaging ito. Kagaya nga ng ating pinag-uusapan, bakit ba natin pinapag-aralan ito, kapatid na Ray? Upang ipakita ayon sa objeto ng ating babasahin para ipaalam sa tao na ito ay isang tunay na tunggalian at hindi isang kwento-kwento lang. Para ding ipakita, kapatid na Ray, ano nga ba ang pinag-aawayan nila? Bagamat nakita natin yung kataasan ni Lucifer, na naging Satanas ngayon, at naging Diablo ayon dun sa aklat ng Apokalipsis. Ipinakikita rito. Yes. Nababago ayon sa kanyang nagiging karakter. Maganda yung iyong insert na yan sa bahaging yan. Now, tignan natin ano po. Dahil dyan, ay maaaring itanong sa atin, inihagis siya sa lupa, maraming talata. Pero sa lupa nga ba talaga siya inihagis? O nagpunta lang talaga siya sa lupa at ang pagkakagamit ay inihagis siya? Ibig sabihin, kapatid na Ray, wala na po tayong magagawa, naging bahagi po tayo ng great controversy. Talagang nayari ang mundong ito. Nakita natin, pinag-aralan natin nung nakaraang paksa, tinukso ni Satanas sa pamamagitan ng ahas na nagsasalita, yung serpente, nadaya si Eva.
at gayon din si Adan. Pagkatapos sa takbo ng panahon, ay nagpatuloy pa rin ang kabutihan ng Panginoon. Bakit? Kasi bahagi ng Panginoon na iligtas ang tao. Kasi nga sa great controversy, dapat ang magtagumpay dito ang Panginoon, kapatid na Ray. Sa pagtatagumpay na yan ay ipinangako doon sa Genesis 3:15. Ito yung tinatawag nating John 3:16 ng Old Testament, walang iba, ang Genesis 3:15. Nang sabi, siya ang dudurog ng iyong sakong. Nang ibig sabihin, ipinangako na merong isang binhi ng babae na ipanganganak ayon sa ating mga tinalakay. Ito ay ang ating Panginoong Kristo. Ayon din sa Biblia, ayon din sa paglalahad ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Galacia. Nang ibig sabihin, kapatid na Ray, ay nagpapatuloy ang pagliligtas. Doon ipinakikita sa makatuwid na kahit mayroong great controversy, ang pangako ng tagumpay laban sa kasalanan at ang pangako ng pagmamana ng buhay na walang hanggan sa mga taong nadawit sa away na ito na maging matatag sa pananampalataya ay ipinangako ang tagumpay. Dangan nga lamang, nasa climax na tayo ngayon, kapatid na Ray, ng pag-aaway sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Malapit nang matapos ang tinatawag na the final great controversy. Yun ang magandang pabalita eh. Malapit nang matapos. Kaya ngayon, samantalang ito'y nangyayari, makikita natin na sa panahon ni Noah, ginunaw ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. O hindi ba nakita natin na bagaman napakaraming namatay, tagumpay pa rin ang katwiran ng Diyos sapagkat mula kay Noah, silang lahat ay 8 sa kanyang pamilya ay nangaligtas doon sa baha. Itong mga taong itong natira sa arko, sa pamilya ni Noah, ito naman ang magpapatuloy ng kanyang gawain ng katwiran ng ating Panginoon Diyos para ipakita ang mabuting pabalita. Lumitaw si Abraham, nakita natin. Lumitaw ang maraming mga propeta. Sang-ayon sa mga kasaysayan ng Biblia, nakita natin ang tagumpay ng gawain ng Diyos sa pagliligtas ng kaluluwa. Bagaman batbat ng kasalanan ng mundo, kapatid na Ray, ay merong bawat lingkod ang Diyos na ginagamit sa bawat yugto ng henerasyon. Kahit isa, meron nagtatapat, kapatid na Ray, para ipakita, para ihayag ang mabuting pabalita ng Diyos. Now, pagdating ni Nimrod, nakita natin, di ba? Tiwali pa rin ang kanilang pananampalataya. Gumawa ba naman ng Torah ni Babel? Oo. Ay diyan nagpasimula ang pagsampang pagano. It's a long story. Binanggit lang natin ayon sa outline ng ating fundamental belief, ipinakikita rito na ang takbo ng kasaysayan may tagumpay na ipinapangako sapagkat ang Diyos nagtagumpay sa pangyayaring yan. Tignan natin, punta tayo sa Bagong Tipan. Sa makatuwid, kapatid na Ray. Ang buong sansinukob, ang mga unfallen worlds, mga anghel sa iba't ibang planeta, marahil ang aking pagkakabanggit sapagkat suportado naman na meron sa Biblia. Pero naniniwala tayo kasi kaya ko ginamit na marahil, merong hindi naniniwala na merong cosmic, merong ibang anghel. Pero ayon sa Biblia, merong ibang nilalang kasama ng mga anghel na hindi nahulog. Kung saan man sila itinilaga ng Diyos, pinapanood tayo para makita kung anong nangyayari sa sanlibutan ito. Kaya yung ating mga manunulat, ginagamitan ng mga salitang the conflict of the ages. Pagkatapos, the drama of the ages. Ginagamit yung salitang drama para may ipakita. Now, kapatid na Ray, totoo bang pinapanood tayo ng mga anghel sa kalangitan? O ng mga unfallen worlds? O ng ibang planeta? Meron ba niyan sa Biblia na mababasa tayo, kapatid na Ray? Duksungan mo nga itong tanong natin na ito. Sige, kapatid na Ray. Babasahin ko yung talatang yan. Pagkatapos ko basahin, nais ko ilarawan, kapatid na Benny, kung paano nagkaroon ng continuation ng kasamaan dito sa ibabaw ng lupa sapagkat ang kasamaan nagpasimula doon sa itaas, sa langit. Ito'y nagpatuloy sa lupa. Ngayon, basahin natin ng isang talata na tayo'y panoorin talaga. May nanonood po sa atin. Hindi lamang mga anghel. Dito po sa unang Korinto, kung babasahin po natin, may sinabi ng ganito si Apostol Pablo nung sila'y nangangaral, may binanggit siya pong ganito, na tayo po ay panoorin. Ang sabi niya po sa 4:9 ng unang Korinto, kapatid na Benny, ito na yung kasagutan do sa tanong mo. Sapagkat iniisip ko, sabi ni Apostol Pablo, na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat.
na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Tingnan mo natin, ano? Isa-isahin natin, kapatid na Benny. Sapagkat kami ginawang panoorin ng sanlibutan. Yung salitang sanlibutan dito sa Grego na ginamit ay cosmos o cosmos universo. Ibig sabihin, itong universe na ito ay pinanonood tayo ito sa mundong maliit na ito, no? Na kinalalagyan natin, kapatid na Benny. May nanonood sa universe. Ngayon, bukod dito sa universe na may nakatunghay at nanonood sa atin, ang wika ni Apostol Pablo, pinanonood din tayo ng mga anghel. Aba, nakatanaw din pala ang mga anghel sa atin, pinanonood tayo, kapatid na Benny. At bukod doon, yung mga taong nananahan dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi, ipanoorin din tayo ng mga tao. Kaya meron pong tatlo na mga bagay na nanonood po sa atin. Una ay ang universe, ibig sabihin, may nanonood doon. Hindi lang natin nakikita, kapatid na Benny. At ang ikalawa, yung mga anghel. At ang ikatlo, yung mga taong kasama natin dito po sa lupa. Kapatid na Benny. Yes. So maliwanag, kapatid na Ray, doon sa iyong mga talatang nabanggit ay nakita natin na hindi lang pala siguro. Ibig sabihin tiyak, supported by text na binasa ng kapatid na Ray. Kasi kapatid na Ray, yung salitang panoorin sa wikang Griego doon sa talatang binasa mo ay ang tawag dyan sa wikang Griego ay theatron. Diyan natin kinuha yung salitang theater panoorin. Oo. Sa English ay cinema, di ba? At ang sa Tagalog ang tawag natin ay sine. Kaya pinapanood. Ganun pa man, kapatid na Ray, ay ipakikita natin isa pang talata dito sa aklat ng Hebreo, chapter 1, verse 2. Nais ko pong basahin sa wikang English para makita po natin ang ating pangungusap. Kung gaanong katotoo itong ating sinusundang issue na pinag-uusapan tungkol sa panoorin. Sabi sa Hebreo, chapter 1, verse 2, sa King James Version, ang sabi ay ganito, "Have in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also made the worlds." Napansin mo, kapatid na Ray, yung words na salita. Oo, kasi dito sa Tagalog, sanlibutan. Kung pwede lang lagyan ng isang sanlibutan. Pero sa English kasi ay words. Ibig sabihin, maraming sanlibutan. So sa makatuwid, mga kapatid, mga kaibigan, nakita natin kung paano ang Diyos ay hindi niya kinalilimutan, hindi niya kinaliligtaan. Alam niya ang kanyang gagawing pagliligtas sa lahat ng mga nasa Kanya. At dito makikita natin ang sanlibutang ito ay binalot ng kadiliman, nang ibig sabihin ay binalot ng kasalanan. Therefore, ang problema ng sanlibutan, kapatid na Ray, ay makikita natin ito ay yung kasalanan. Yun lang naman talaga ang nagiging problema. Dahil sa great controversy, ang layunin ng Satanas o ng Diablo ay ipakilala sa mga tao na ang Diyos ay malupit, ang kanyang kautusan ay mabigat. Kapatid na Ray, papasok na tayo sa magandang discussion na ito. Nais kong sundan mo ito. Kasi ang problema ay kasalanan. Alam din natin sa ating discussion itong nakaraan, ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. Hindi natin makikilala ang kasalanan kung hindi sinasabi ng kautusan. Bagaman sinabi din sa Biblia, sa isang pagtatalakay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tinalakay na natin noong nakaraang gabi na si Kristo ang pambayad at pangtubos doon sa mga kasalanan. Sa susunod na Biyernes, sa darating na Biyernes, iisa-isahin natin yan, kapatid na Ray, na may paksang the final redemption sa ika-siyam na paksa dito sa ating fundamental belief. Now, balikan natin itong ating pinag-uusapan. Kapatid na Ray, sabi kasi rito sa atin, ang cosmic issue, walang iba, mga taong, mga lawlessness na siyang kalaban ng ebanghelyo ng katotohanan. Kaya natin sinasabing ebanghelyo na siyang mabuting pabalita na si Kristo, ang mabuting pabalita ay ating pinuproklama sa buong sanlibutan. Bakit po? Kasi merong masamang balita.
sinisinungaling ng kaaway na dyablo ng sanlibutan ito. Yung mga katotohanang nais malaman ng Diyos at isakabuhayan natin. Kasi ang layunin ng Diyos, iligtas ang tao. Ang layunin ni Satanas, sa kanyang pakikipaglaban, ipahamak ang tao at mamatay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya kapatid na rin, kitang-kita na natin na itong sanlibutan ito ay battleground na. Gusto nating sabihin, nasa gitna na po tayo ng great controversy. Bahagi na po tayo. Tayo po ang pinapag-awayan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Kaya lang mga kapatid, ang pinakamagandang balita rito, si Kristo may pangako, sana yun ang makita natin. Hindi niya tayo pababayaan kung talagang lagi tayo nakakapit sa Kanya at naniniwala sa Kanyang kapangyarihan. Hindi tayo mahahawahan ng kasalanan, hindi tayo mahahawahan ng kasalanan, natural kung hindi tayo gagawa ng kasalanan, sa kapangyarihan pa rin ng ating Panginoon sa Kristo. Kapatid na Ray, nais kong sundan mo itong ating pinag-uusapan. Ang issue ay yung tinatawag na struggle ng tao na may kinalaman sa batas ng ating Panginoon. O diretsuhin na natin ang kautusan ng Diyos, ang Ten Commandments. Ito ngayon ang issue sa buong mundo ngayon, kapatid na Ray. Sige po. Kapatid na Benny, ganito, no? Nais nating ilarawan sa mga tao, no? Si Satanas o si Lucifer noong una ay nagrebelde laban sa Diyos. At sang-ayon po sa pahayag ng Biblia, nang magrebelde itong si Lucifer, ay nakahikayat siya na 1/3, na karamihan ng mga anghel na sumama sa kanya. Kaya nang sumama itong 1/3 na populasyon ng mga anghel na ito kay Lucifer, ay nagkaroon ngayon ng labanan ngayon sa langit, kapatid na Benny. At nang magkaroon ng labanan ngayon, ayon po sa tala ng banal na kasulatan sa Apokalipsis Kapitulo 12, versikulo 9, ay hindi nagsipanagumpay itong si Lucifer na tinawag na Satanas at Diablo at Matandang Ahas, kasama ng kanyang mga anghel, ay hindi nagsipanagumpay laban sa ating Panginoon at sa kanyang mga anghel. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, itinapon sila mula sa langit, hinagi sila dito sa lupa. Nung sila'y tinapon ng ating Panginoon, dito ipinagpatuloy ni Satanas ang kanyang rebelyon laban sa Diyos at kanyang inisip na kanyang sisirain ang magandang nilikha ng Diyos dito po sa ibabaw ng lupa. At pinasimulan niyang sirain ang dalawang mag-asawa na kay Eva at kay Adan. Diyan po nagpasimula. Kaya nang mahulog sa kasalanan ngayon sa tukso ni Satanas ang dalawang mag-asawa, yung naging bunga ng kasalanan na ginawa ngayon ng mag-asawa sapagkat naniwala sila doon sa itinuro ni Satanas, ay nagkaroon ng bunga ng kamatayan, kapatid na Benny. At hindi lamang kamatayan, nagkaroon po ng kahirapan dito sa ibabaw ng lupa. At nagkaroon ng kaguluhan na sa ibabaw ng lupa sapagkat si Satanas ay nakapasok na rito sa lupang ito at siya ngayon ang namumuno na gumawa ng kaguluhan dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ang gawain ni Satanas ngayon ay puksain niya ang maraming tao rito para wag maligtas. Pakinggan po ninyo sa aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 12, versikulo 12, kung ano ang ginagawa ngayon ni Satanas dito sa ibabaw ng lupa sapagkat hindi sila nagtagumpay sa langit. Dito nila pinagpapatuloy ang kanilang rebelyon laban sa Diyos upang sirain din nila ang dilikha ng ating Panginoon. Pakinggan ninyo sa 12:12 ng Apokalipsis. Kaya't magagala kayo, o mga langit, sabi ng anghel, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Nasaan ngayon si Satanas? Ang sabi po ng Biblia, si Satanas ay bumaba dito ngayon sa lupa na merong dalang malaking galit. Saan? Sa mga nananahan sa lupa at gayon din sa dagat. Sapagkat alam ni Satanas na yung kanyang panahon ay bilang na. Nabibilang na. Alam niya na malapit na ang kanyang kawakasan. Kaya nagngingit-ngit sa galit ang Diablo, kapatid na Benny,
laban sa mga nilikha ng Diyos. Dito niya pinagpatuloy ang kanyang rebellion. Ngayon, nais kong basahin sa inyo ang isang talata sa Lucas, ang isa sa gawain ni Satanas dito sa ibabaw ng lupa, sa kanyang malaking galit sa lahat ng mga nananahan dito. Pakinggan po ninyo na sana'y huwag tayo maging biktima nito. Sa Kapitulo 8, versikulo 12 ng Lucas, at ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakikinig kung magkagayoy dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at huwag mga ligtas. Ayun, ang gawain ngayon ni Lucifer o ni Satanas dito sa ibabaw ng lupa, yung mga tao ngayon, kapatid na Benny, na pinapahatiran ngayon ng ebanghelyo ng ating Panginoon, nakikialam doon, namamagitan ngayon doon si Satanas sa mga taong nakikinig ng ebanghelyo at pilit niyang inaalis yung salita ng Panginoon na napakinggan nila para yung mga nakikinig ay huwag sumampalataya sa salita ng Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, at ang magiging bunga nung hindi na pananampalataya ay huwag silang magkaroon ng kaligtasan. Kapatid na Benny. Yes. Salamat kapatid na Ray kasi na-open tuloy yung ating kaisipan. Maging sa ating mga nakikinig marahil, ang issue na tungkol sa great controversy kung paano ito nagaganap, na isang panoorin at nakikita natin sa Biblia na ipinahayag kung paano ito nangyari, kapatid na Ray. Tignan natin i-cite natin mula doon sa langit. Mapapansin po natin mula doon sa langit, nagkaroon ng paglalaban si Satanas at ang Panginoon. Inihagis at namasyal dito sa lupa, tinukso ang ating mga magulang. Nagkasala, pero nagsisi, sapagkat noon pa man ay pinangako na merong Kristong mamamatay sa lugar ng taong nagkasala. Hindi na mamamatay ang tao para sa kaparusahan, pero yung kamatayang dadanasin na bunga ng kasalanan, mararanasan ng tao. Yun din ang sinabi ng maraming teksto sa Biblia. Pagkatapos niya na ibinangon, kapatid na Ray, pwede nating sabihin na yung si Adan ay ginamit ng Panginoon Diyos upang maipagpatuloy ang mabuting pabalita ng kaligtasan. Pagkamatay nila, nabanggit ko kanina na may kinalaman sa panahon naman ni Noah. Si Noah ang ginamit ng Panginoon para iproklama ang tinatawag na mabuting pabalita ng pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos niyan ay dumami pa rin ang kasalanan sa panahon ni Nimrod, na uso at naging founder ng mananamba sa Diyos-Diyusan hanggang sa kumalat sa buong sanlibutan ang sistema na yan. Bagamat ganon, makikita natin ang ginamit naman ng ating Panginoon Diyos ay si Abraham. Kasama siya sa mga patriarka. Nagpatuloy ang gawain ni Abraham sa kanyang buhay at pananampalataya mula sa kanyang karanasan kay Isaac. Ginamit sila ng Diyos bilang pagsubok at pinakita dyan. Makikita natin, si Abraham ang wika, ang kanyang pagsunod, ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katwiran. Ayon doon sa talata ng Genesis 15, 26, makikita po natin yung mga pangungusap na yon. Now, tignan natin pagkatapos ni Abraham nang mamatay siya. O hindi ba ang tribo ni Israel ay nakarating doon nang sila'y dumami sa bansang Ehipto? Sinong ginamit ng Panginoon? Bagaman sila'y batbat ng kasalanan, kapatid na Ray, makikita mo, meron at meron kahit isang babangon na gagamitin ng Diyos na rumoresponde sa panawagan ng Diyos para iligtas ang tao at ipakita ang kabutihan ng Diyos. Si Moises ginamit, pero nung mamatay si Moises, may sumunod. Pagkatapos niya, nakita natin nahati na ang Israel. Ang Israel nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Subalit, yung pagkakagamit ng salitang mga nalabi, mayroong natitira, kapatid na Ray. Kahit sabihin mong kakaunti yan. Ibig sabihin, ito pa rin yung ginagamit ng Diyos para manguna na ibalita ang mabuting pabalita. Naririyan sa ating kasaysayan ng Biblia, ginamit si Ezekiel, si Daniel, si Jeremias, si Isaias, mga minor prophets, Propeta Joel, Amos, Oseas, Zacarias, etc. Ang dami niyan. Nakita mo kaya nabuo ang Biblia? Ngayon, ang kasalanan ay nagpatuloy pa rin. Pero kahit isa, may bumabangon. O, hindi lang isa. Mga kaanib ng mga nalabi.
Basahin natin ang isang talata, kapatid na Ray, dito sa aklat ng Roma. Ang talata ay 9, versikulo 27 hanggang 28, babasahin ko. O dito na lamang sa 27. Ito yung point of view ng ating pinag-uusapan. At si Okay. Isaias ay sumigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng anak ng Israel ay naging tulad ng buhangin sa dagat, ay nalalabi lamang ang maliligtas. O nakita mo yung salitang maliligtas, yung natira, yung nalabi. Kahit kaunti sa gitna ng karamihan, ay meron Diyos na nangunguna na ginagamit niya ang mga tao, sino man ito. Ibig sabihin, ipinagpapatuloy hanggang sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Mapapansin Yes. natin Yeah. na sa bahaging yan, yung ikalimang sistema ng pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, kaya nagkaroon ng Iglesia ni Kristo. Kapatid na Ray, yung pagkakabanggit na yan. Pagkatapos ni Kristo, umakyat siya sa langit, nagpapatuloy yung great controversy. Ginamit ni Satanas ang mga pagano, inuusig ang bayan ng Diyos, inuusig ang mga alagad, pinatay sila. Pero ito magandang balita, habang pinapatay sila, lumalaki ang pananampalataya, kumakalat ang mabuting pabalita. Hanggang sa panahon ng Reformation, pagkatapos ng Dark Ages, nakita natin ang Dark Ages, yung malaking tinatawag nating kadiliman na pinatay ng isang sistema ng kapangyarihan ng politika at pangrelihiyon. Yung tinatawag nating Giga Church noong unang panahon, ng panahon ng Dark Ages between 538 hanggang 1798. Pero nagwagi pa si Satanas dito. May lumabas mula sa sistemang yan. Sila Martin Luther, sila Wycliffe, sila Jerome, sila John Huss, at iba pang mga Puritans na siyang nagdala ng mabuting pabalita ng kaligtasan, nagpapatuloy. Ang tawag dito ay mga protestante. Ang ibig sabihin kasi, kapatid na rin, ang protestante, mula sa salitang Latin na protestantum, ibig sabihin truth. At mula dyan sa mga protestante na yan, sa takbo ng kasaysayan, pumasok pa rin ang kaaway, ginamit pa rin ang maling sistemang paniniwalang pangrelihiyon, at sila'y bumalik sa pagkaalipin ng maling paniniwala mula sa Biblia. May natira pa rin, kapatid na Ray. Ito yung mga nalabing iglesia. Kasi sa bawat yugto ng panahon, may nalalabi. Kaya sa panahon ng Bagong Tipan, may nalabi. Sa panahon ng Reformation Church, ayon sa Bible prophecy, may nalabi pa rin. So, hinahanap natin yan. Yan yung nagdadala ng mabuting pabalita. So, kapatid na rin, nakikita natin ang takbuhan, no? Yes, No? Yung meta-narrative, yung kasaysayan, ipinakikita rito na ang Diyos ay nagtatagumpay sa malaking tunggalian sa pamamagitan ng nalabing iglesia. Kapatid na rin, sundan mo. Sa makatuwid, kapatid na Benny, ganito, no? Bagamat ang tunggalian ay nagpapatuloy dito sa ibabaw ng lupa, pinagpatuloy ni Satanas ang kanyang pakikipagdigma laban sa Diyos dito sa lupa. Yes. Ang Diyos hindi nagpabaya. Yes. Ang Panginoon ay nagpatuloy na magsalita pa rin sa tao, sa ikaliligtas ng tao. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo doon sa sulat niya sa Hebreo 1:1, ang sabi niya, ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nagsasalita, gumamit ng mga tao, tinawag niya mga propeta, para ito'y magdala ng ebanghelyo doon sa mga tao, ng pabalita ng kaligtasan. Hanggang sa dumating ang kapanahunan natin, ang ating Panginoon Kristo, sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay nagsalita sa kanyang anak sa kapanahunan natin ngayon. Kaya merong iglesia, no? Pag sinabi natin iglesia, linawin natin, kapatid na Ben, baka sabihin nila yung iglesia, yung building. Hindi po. Yung iglesia, ito'y binubuo ng mga taong mananampalataya sa Diyos at kay Kristo. Yung kabuuan na yan, yung kalipunan ng mga taong mananampalatayang yan, ay tinawag na ito na iglesia o tinawag na iglesia o mga taong tinawag mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Yan po ang tinatawag na iglesia. At ang iglesyang ito, ang siyang kasangkapan ngayon ng Diyos na magpatuloy ang magpadala ng katotohanan ng ebanghelyo sa buong sanlibutan para marinig ng lahat ng tao ang kaligtasan ng pabalita. Pakinggan ninyo na samantalang nagpapahatid ng mabuting pabalita ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ang iglesia na kanyang ginagamit, ay si Satanas ay walang sawa naman na inuusig yung iglesia
na nagdadala ng mga kautusan at aral ng ating Panginoon, kapatid na Benny. Buti basahin ko ang aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 12 na ang bersikulo ay 17, ganito pagkakasabi. At nagalit ang dragon sa babae. Yung dragon ay tumutukoy kay Satanas at yung babae ay lumalarawan naman sa iglesia. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus, kapatid na Benny. Kaya napakalinaw, inuusig ni Satanas ang iglesia na nagdadala ng aral ng katotohanan at tumutupad sa kautusan ng Diyos. Kaya nagkaroon ng Dark Ages noong 538, di ba kapatid na Benny? Yes. Up to 1798, nagkaroon ng mahabang panahon ng madilim na kapanahunan noon, Dark Ages. Nagkaroon ng persecution ng mga taong mananampalataya, mga taong protestante na tinatawag natin, na nagdadala ng pabalita ng ating Panginoon. Maraming pinatay dahil sa katotohanan yan. Pero sa kabila niyan, hindi naubos ang iglesia, kundi ito'y nagpatuloy hanggang sa panahon natin, kapatid na Benny. Yes. Kapatid na rin, mapapansin mo, naging controversy itong tungkol kay Jesus. Maski hanggang ngayon. Tandaan natin na tayo po ay hinubog ng iba't ibang filosofiya o paniniwala tungkol kay Jesus. Ito ay bahagi ng controversy pa din. Bawat issue na may kinalaman sa pangrelihiyon, paniniwala, pananampalataya at pagkapahamak, ang tawag natin dito ay bahagi o issue nang may naglalaban talaga sa pag-iitan ng mabuti sa kanang masama. Ang mga kasangkapang binabanggit, ayon din sa Biblia, ay ang mga hindi nagsitanggap kay Jesus ay waring pansamantalang tagumpay dito sa lupa, katulad ng mga relihiyong hindi naniniwala kay Jesus. Ito ay isang napaka-crucial na mga katanungan noong panahon ng ating Panginoong Jesus. Basahin natin ang isang pag-uusap na naganap noong panahon ni Kristo na kinikilala sino ba talaga si Jesus. Basahin natin ang aklat ng Mateo 16:16, kapatid na Ray. Ang ganda ng pag-uusap dito. Ang wika ay ganito. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kasi doon sa verse 15, kung ating itataas ang basa, ay merong pinag-uusapan. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? So ibig sabihin, sino ba talaga si Jesus? Noong panahon ni Kristo, panahon ng mga alagad, pinagtatalunan. Maging ang mga alagad ay merong pag-aalinlangan. Sino ba talaga ito? Subalit ayon sa magandang karanasang espiritual ni Pedro, ay nabanggit niya yung salitang, ako'y naniniwala, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Doon pa lamang makikita natin, ay pinakikita ng sulat ng Biblia, pinapatotohanan ang tagumpay ng isang paniniwalang itong si Kristo ang tunay na Diyos. Hanggang sa panahong dumating, hanggang sa panahon natin ngayon. Merong mga taong hindi naniniwala na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Iba-ibang kanilang paniniwala. Bagamat meron ding mga Kristiyano na ang kanilang paniniwala, kagaya nung nakarampaksa natin, kapatid na Ray, ay nasagot na natin, sa iba't ibang paniniwalang sino ba talaga si Kristo. Maging yung mga doktrina tungkol sa Trinity ay apektado sa mga ilang hindi pa nakakaunawa talaga ng mas malalim na kahulugan ng misteryosong kadyusan. Now, tignan natin, kapatid na Ray, ayon dito sa outline ng ating sinusundan sa aklat ng Fundamental Belief, number 8, na may kinalaman sa Great Controversy, ay pinakikita rito ang kahalagahan o the significance of the doctrine. Kapatid na Ray, kasi ganito Meron kasi ngayong kumakalat na mga usapin tungkol sa mga hindi na raw kailangan ng doktrina, hindi na raw kailangan ang mga pagsunod sa kautusan, hindi na raw kinakailangan yung tinatawag na ipakita mong may pangalang kang relihiyon, tama naman kasi importante naman talaga si Kristo na dapat makita sa atin. Pero tika muna, wag naman sana maging kalabisan, kapatid na Ray, na iti-turn down yung isang mahalagang prinsipyo sa usapin ng may kinalaman sa doktrina na itinuro ng ating Panginoong Kristo. Naniniwala tayo na ang Biblia ay ang sentro ng mga doktrina. Dito rin pumapasok ang ilang tunggalian o controversy sa pag-itan ng mga ganitong usapin o mga issue sa mga doktrinang kinalalagyan, pinaniniwalaan ng bawat mananampalataya.
Naalaala natin yung isang talatang binanggit ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 24:4 at 5, na matapos ilahad ng mga alagad ang kanilang concern at ang kanilang pakiramdam, na kung papaano pinakita sa kanila na mawawasak ang Jerusalem, maging ang pagkatapusan ng sanlibutan ay namamalas din nila. Matapos siyang tanungin, Panginoon, ano ba ang palatandaan ng iyong pagdating at ng katapusan ng sanlibutan? Hindi agad sinagot ng ating Panginoong Kristo ang mga senyales o mga signs ng kanyang ikalawang pagdating. Manapa ang sabi niya doon sa talatang 24:4 and 5 ng Matthew. Ang sabi niya, mag-ingat kayo, baka mailigaw kayo ng sinuman, kapatid na rin. Napakaganda ng pangungusap na yon. Bakit? Darating ikaw ang panahon na ililigaw nila ang marami. Hindi kakaunti. Ibig sabihin marami. Pag sinabi ni Kristong marami, that is majority. Marami. Yes, marami. Bakit? Kasi ang konsepto ng Biblia ay meron tayong tinatawag na remnant. Mas makaunti yan. Kaya meron talaga at marami. Saan ito natutupad? Itong mga kasaysayang ito, ang mga katuparang ito. Ang wika, magsisilitaw ang maraming bulaang propeta. Meron pa dyan, bulaang Kristo. Ang daming talata sa Biblia na mapagbabasihan tayo na maging sa panahon ni Apostol Pablo ay merong mga ganitong pandaraya na ito ay humihikayat at nagbibigay ng mga salitang filosofiya para sirain ang mga katotohanan ng inilagay ng Diyos sa iglesia. Kaya sa panahon ngayon, kapatid na rin, meron pang isang talata na ang naangkop sa ating mga issues ngayon. Kaya itong ating babasahin ay naging maingat sa paglalahad at pagdidiin ng isang bagay upang ihanda ang Seventh-day Adventist Church, upang ihanda rin ang mga taong nag-aaral ng Biblia sa isang pangyayari, at ito'y mangyayari na mandaraya sa loob ng iglesia, manggagaling sa labas at sa loob, kapatid na Ray. Kaya alam natin ito, hindi naman kaila sa atin na merong naninira sa doktrina na inilalahad ng Biblia na siyang pinangahawakan ngayon ng nalabing iglesia na kiniklaim natin na ito ang Seventh-day Adventist Church. Isang talata ang aking babasahin, kapatid na Ray, pagkatapos ay ipaliwanag mo. Kasi may nagtatanong niyan dito. Malapit na tayo sa discussion sapagkat ilang minuto na lamang? 30 minutos. Kaya meron tayong mga ilang katanungan dito na nais kong bigyan natin ng pansin. Pero kapatid na rin, babasahin ko muna itong isang magandang talatang ito. Opo, madalas kong marinig ito sa iyo eh. Tsaka kay tatay. Oo, palibasa, pareho kayo ng edad eh. Konti lang. Ikaw talaga. Hindi kasi alam mo, kapag nababasok itong talatang ito, ang naririnig ko si tatay. Oo. May 3 taon nang wala na si tatay. Pag nababasa ko to, di ikaw na ngayon ang aking napapakinggan. Siya nga naman. Sabi rito sa Galatia 1:8. Sabi rito, datapwat, kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kapatid na Ray, totoo ba ito kahit daw anghel ang magsalita? Kaso halimbawa, pastor lang yung magsalita. Yeah, pastor pa lang yan ha. Pero mas matindi ito. Anghel, kahimat kami, o anghel mula sa langit ang magsalita. Pero kung ang sinasalita ay ibang Jesus, ang sabi rito ay matakwil. Kapatid na Ray, yung bigyan ng diin itong talatang ito. Alam naman natin yung anghel na tinutukoy dito na mula sa langit na magtuturo ng ibang ebanghelyo. Ito'y si Satanas. Sapagkat si Satanas talaga magtuturo ng ibang ebanghelyo. Kaya ang sabi rito, kahit si Satanas man ay magbilag, sapagkat si Satanas, kapatid na Benny, ipaninaw natin sa ating taga-subaybay, hindi nagbago ang kanyang anyo. Taglay pa rin niya yung kanyang kaliwanagang anghel. Ang sabi sa 2 Korinto 11, na taglay niya pa rin ang anyong anghel. Kaya ang sabi, kahit yan si Lucifer o si Satanas na anyong anghel ay humarap sa inyo at mangaral ng ibang ebanghelyo na hindi namin tinuro, ay matakwil, itakwil yun na kagad. Ang sabi ni Apostol Pablo. Yun po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Di lalo na yung mga ministro na magtuturo ng ibang mga aral na hindi galing sa aral ni Kristo, itakwil nyo na kagad kapag hindi galing sa aral ni Kristo, hindi galing sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito pa isa, kapatid na Benny, minabanggit ka kanina. Hindi na raw kailangan ng doktrina. Ayan na nga, yun ang gusto kong sabihin sa iyo. Ano bang masasabi mo dyan?
Iyan ay aral ng ibang anghel. Itinutukoy ni Pablo sa 1:8, yan yun. Ibang aral yan. Kapatid na Benny, ako'y makikisuyo sa iyo. Ano? Meron kang Sige. Bible na English version dyan, hawak mo ngayon. Yes, Ako'y yes. makikisuyo sa 7:17 ng Juan. 7:17 ng Juan. Okay, please Babasahin- English version. English version. King James ito. King James. 7:17 ng John. Sabi rito ay ganito. Verse 17. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, See? whether it be of God or whether I speak of myself. Di malinaw, kailangan pala natin ng doktrina. Si Kristo rin ang may sabi. You will know the doctrine. Kaya mahalaga po yung doktrina. Ang ibig sabihin ng doktrina, ito'y mga katuruan, mga aral ni Kristo. Ang tawag doon, tinawag ni Apostol Pablo na doktrina. Kaya maganda yan sa English eh. You will know the doctrine. Kaya mahalaga po ang doktrina. Kapag merong nagturo sa inyo, hindi kailangan doktrina, sabi ni Pablo, takwil yun na yan. Hindi ako may sabi niya, no? Yung Biblia nagtuturo sa atin para wag tayo mailigaw, kapatid na Benny. Yes. Oo, maganda ito kasi muli kong babanggitin, ano po, yung Seventh-day Adventist fundamental belief ay masyadong sensitibo sa kanyang paglalapat ng kanyang concern sapagkat ito'y concern ng iglesia. Dahil napipinto o napipiho natin, nakikita natin at nararamdaman, na-anticipate din natin na ang pagpasok ng maling aral, mga iba't ibang filosofiya, kapatid na Ray, ay nagiging karanasan natin sa iba't ibang teorya na gumagamit ng mga paliwanag na half-truth, kapatid na Ray. Ibig sabihin ay meron talagang paggawa si Satanas dito sa nalabing iglesia. Dapat maging aware ang bawat kaanib ng Seventh-day Adventist. Ganon din ang mga nagpapasimula pa rin mag-aral ng salita ng Diyos. Maging aware tayo sa pagsasaliksik. Itutuon natin palagi sa kung ano yung nasusulat. Hindi ba ang ating Panginoon Kristo ay laging sumasagot ng mga salitang ano ang nasusulat? Sapagkat nasusulat. Binabanggit niya sapagkat ito'y binanggit ng Diyos. Ay, ibig sabihin, kapatid na Ray, kinakailangan talaga nating magkaroon ng mas masinsin na pag-aaral kung ano ang sinasabi ng Biblia. Dahil Correct. mapanganib na makapasok sa loob ng iglesia ang mga iba't ibang uri ng mga filosofiya, mga preconceived ideas, mga tinatawag nating pandaraya sa panahon ngayon. Naniniwala tayo, kapatid na Ray, na si Satanas ay nasa perfect position upang siya'y makapangdaya. Correct. Na magkaroon ng counterfeit. Naandun na siya sa isang lugar kung saan sakdal ang kanyang pandaraya. Aba, dapat isip-isipin natin. Marami kasing naglalabasan dyan ng mga mensahe. Napaka-inspiring message. Pagkatapos ay, yes, emotional lang dating, kapatid na Ray. Sundan mo itong aking sinasabi. Kapatid na Benny, Yes. very general yung salitang angel, ano? Ito sa 1:8. Sige. Dahil ibig kasi sabihin ng angel ay sugo, ano, messenger. So pwede ikapit yan doon sa mga ngaral na nagpapakilalang sila'y sugo. Yes, exactly. Exactly. Pwede ikapit sa kanila, nagpapakilala kami mga sugo, kami masugong mga ngaral. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit sila'y sugong mga ngaral, kung ang tinuturo nila ay hindi namin itinuro, ay matakwil. Sabi ni Apostol Pablo. Kaya yung salitang anghel doon, hindi lamang tumutukoy ito sa literal na anghel, kundi ito rin yung mga taong nagpapakilalang mga sugo daw sila ng Diyos, sapagkat ang kahulugan ng salitang sugo ay angel. Angel means messenger. Yun. Opo, naniniwala naman tayo dyan sapagkat yung tatlong sinugong anghel doon sa Revelation 14:6-9, ipinapakita na ito ang anghel na may dalang mabuting pabalita. So, kumakatawan ito sa mga mensahero. Kaya yung iba, masyadong madaling ikinakapit sa kanilang sarili na sila yung mga anghel. Tama din naman at yun naman ay karapatan. Pero dapat suriin din natin. Sabi sa unang Juan 4:1, inyong suriin ang bawat espiritu kung sila ay nagsasalita ng ayon sa salita mula sa Diyos, kapatid na Ray.
Pero kung ito ay preconceived ideas, ay matakwil. Yun po yung sinasabi sa atin. Kapatid na Ray, wala na po tayong oras maliban dito sa natitirang mga minuto, 20 minutes para sa Q&A. Sagutin mo na kaya Okay. itong tanong na ito. Kasi may tanong dito no, sa messenger. Unahin na muna natin yung dito galing sa ating kapatid. Kapatid na Ray, according to our topic sa mga oras na ito, ang katanungan, alam ba daw ng Diyos na si Satanas ay magkakasala? Ang sunod na tanong, bakit ginawa pa niya? Mula kay Brother Nilo Legarda ng Park Homes. Yan po yung katanungan na yan. Kapatid na Ray, Oo. pakipasadahan na po ang tanong na ito. Hindi po pinakikialaman ng Diyos yung decision po ng kanyang ni Lucifer. Ano ho? Bagamat sinabi ng ating Panginoon kay Eva at kay Adan, binigyan sila ng babala na maaari silang magkasala kung lalabagin nila ang utos ng ating Panginoon. Pero hindi pinapasok ng ating Panginoon yung decision nila Eva at Adan, hindi pinangungunahan ng ating Panginoon. Ang ginawa ng ating Panginoon, binigyan ng babala ng ating Panginoon si Eva at si Adan na huwag silang mismong lalapit doon sa isang puno na nagpagkakabunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Hindi sinabi ng ating Panginoon na huwag kayong susunod kay Lucifer kapag kayo'y tinukso, sapagkat hindi pinangungunahan ng ating Panginoon si Lucifer. Yes. So maliwanag na alam ng Panginoon na si Lucifer ay magkakasala at magiging diablo. Pero ibig sabihin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya lang hindi niya pinangungunahan. Yes, opo. Maganda. Kasi ibig sabihin kapatid na Ray, bakit tinuloy pa niya yung kanyang paggawa kay Lucifer? Kasi yun ang marahil na sunod na katanungan o follow-up. Kasi siyempre ayaw naman ng Panginoon na kitiling kagad ang buhay noong nagkasalang anghel na yan. Ibig sabihin, ang Panginoon ay pag-ibig. Kasi kung kikitilin niya kagad ang buhay, isusumbat sa kanya ng ibang mga anghel. Baka magkaroon ng tinatawag na mga preconceived ideas itong mga kalaban niya. Sasabihin, nakita mo, pinatay kagad ng Diyos. Kaya, anumang mga bagay yan, pwede nating sabihin, the mystery of mysteries, at least ipinahayag sa atin. Isang talatang aking babasahin upang magkaroon tayo ng isang idea tungkol sa bahaging yan sa aklat ng unang Pedro, ang kapitulo ay 1, versikulo 18 hanggang 20. Ito po yung ating mababasa. Sapagkat ito ay mula pa noong walang hanggan. Sabi rito, na inyong nalalaman na kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto. Wala sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na pinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kundi, ito na, ng mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Ano ang relasyon ng mga talatang ito? Yung plan of redemption o yung kasaysayan ng pagtubos, bagamat ito ay naganap sa panahon ng Kalbaryo nang mamatay si Kristo, ito'y pinanukala na at nakita na ng Panginoon. Bagamat itinuloy ng Panginoon ang buhay ni Lucifer, hindi ibig sabihin ay pinahintulot o nag-e-enjoy ang Panginoon sa kasalanang ginagawa. Hindi po. Kagaya ng isang katanungan, kapatid na Ray na bumabangon, nag-e-enjoy daw ang Diyos tungkol doon sa kasalanang ginagawa para daw sumagana yung biyaya. Ay, hindi po ganon. Ipinakikita rito, nakahanda ang Diyos ng pagliligtas, bagaman si Satanas ay gagawa ng ganitong bagay para ipahamak ang tao, ang Panginoon, bago mangyari ang lahat, inihanda na ang magliligtas sa sanlibutan, walang iba kundi ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. May dagdag ka, kapatid na Ray. Nung likhain ng Diyos, maliwanag naman doon sa binasa mo sa Ezekiel 28, nang likhain ng Diyos si Lucifer, na hindi niya iniisip na ito gagawin ko to tapos darating araw magkakasala ito. Hindi ganon. Dahil nang likhain ng Diyos si Lucifer, binigyan ng Diyos si Lucifer ng freedom of choice, kapatid na Benny. May kalayaan din silang pumili, hindi ba? Ang mga anghel na nilikha ng ating Panginoon Jesucristo. Pero nalalaman din ng ating Panginoon kung ating pag-aaralan maigi sa kalagayang pagka-Diyos nga nila,
ay nalalaman na maaari na dumating din ang panahon na ito'y gumawa din ng kasalanan. Pero hindi niya nilika na iniisip niya na ito'y parang gumawa ng kasalanan. Si Lucifer. Yes. Kapatid na Benny. Yes, opo. So kanina kapatid na rin, ano, at least I hope na nasiyahan yung ating kapatid na nagtanong. Kung merong follow-up ay malaya pa ho kayong mag-follow up ng inyong katanungan. Ikalawang tanong, kapatid na rin, sabi rito, kasi nga naman, ano ba raw ang tagapagligtas? Tayo ba na mga mananampalataya ay nagsasabing ang pagsunod sa kautusan, ang daan ng kaligtasan? Paano ba natin ibabalanse ito, kapatid na rin? Kasi meron tayong nababasa sa Biblia na kung magkaminsan sa paliwanag ng mga bumabasa sa pagkaintindi, pero sinasabing aariing ganap ka ng pagsunod, ang mabuting paggawa ay ikabubuti, ikalulugod, at ang pananampalataya lamang at biyaya lamang ang nagliligtas. Kung magkaminsan kasi kapag hindi tama ang paliwanag hinggil sa issue na ito, ay nahihirapang maliwanagan yung mga nagtatanong o nag-aaral ng Biblia. Kapatid na rin, baka magandang ibalanse mo itong katanungang ito. This is a very, very old question. Paano ako maliligtas? Anong sagot ng Biblia? Anong sagot ng nasusulat? Kasi ganito po yan, ano, yung pagka pag-uusapan natin ay kaligtasan ng tao, hindi inilagay ng Diyos ang kaligtasan dun sa kautusan. Ang kaligtasan ay inilagay muna ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang sabi doon sa isang talata po sa Aklat ng Mga Gawa, doon sa 13, versikulo 30-31, ang sabi niya, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ano ang sagot nila Pedro o nila Apostol Pablo? Ang sabi ni Apostol Pablo, manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Sa makatuwid, ang unang hakbang ng kaligtasan ng tao ay kinakailangan tanggapin mo muna yung tagapagligtas mo, ang ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Benny. At pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya, doon ngayon susunod yung pagsunod mo sa utos nung sinasampalatayanan mo. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na ating sinasampalatayanan, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa makatuwid, ang pagsunod sa utos ay bunga po yan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid na Benny. Opo, maganda kapatid na rin, ano, napakasimple, yun lang pala yung simpleng kasagutan. Kasi alam mo, nagiging issue halos sa panahon natin ngayon. Siguro sa mga susunod nating mga paksain, bibigyan natin ng pansin yung mga iba't ibang issue na may kinalaman sa usapin na yan. Pero salamat at napakaganda at nalinawan ng ating mga kapatid tungkol sa katanungan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo'y maliligtas. At pagkatapos yung binasa mong talata, 14:15 ng Juan, ang liwanag nun ang sabi ay kung ako'y iyong iniibig, ito'y bunga ng pag-ibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Kaya ibig sabihin, ang ating pananampalataya, tayo'y sumusunod bunga ng ating pananampalataya. Ganon kasimple yon. Ang pananampalatayang nagliligtas ay siyempre the faith that works. So, napakaliwanag. Kaya lang ginagawang komplikado lamang ng iba para alisin yung tinatawag na obligasyon doon sa pagsunod sa kautusan. Alam ko, kapatid na Ray. Yes. Nakakalungkot, kapatid na Benny, yung ibang mga ngaral, humihinto na lang sa pananampalataya Nawawala na yung pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Kasi, pag tinuro mo na ang tao ay dapat maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, may kaduktong pa yun. Yung pananampalataya, kinakailangan magbunga. Ano bunga nun? Di yung pagsunod natin doon sa ipinag-uutos nung sinasampalatayanan natin Panginoon. Hindi ba? Kaya napakalinaw, simpleng talata, simpleng aral. Ang kaligtasan, unang-una nakasalig ito sa pananampalataya muna doon sa ating tagapagligtas na kay Kristo. Matapos mong tanggapin ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay kinakailangang sumunod ka
doon sa ipinag-uutos ngayon nung Panginoong sinasampalatayanan mo. Ano ang sabi ni Kristo? Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. That's it. Ganyang kasimple lang ang kaligtasang itinuturo ng ating Panginoon, kapatid na Benny. Opo, maraming salamat kapatid na Ray. Meron na lang tayong, bagamat meron pang mga ilang katanungan, ay meron lang tayong 7 minutes bago tayo matapos. Ang bilis kapatid na Ray ng usaping ito ng ating pagdidiscuss. Napakabilis kasi ang dami pa nating gustong sabihin. Pero isa na lang katanungan dito, kapatid na Ray. Ito ay nasa messenger. Isang kapatid natin sa isang church, no? Ang kanyang katanungan kapatid na Ray ay ito. Kasi nalilito sila. Nung ihagis daw si Satanas, this is last question bago tayo bumati. This is the last question. Nung si Satanas ay ihagis na sa lupa, nung panahon ba raw ni Job, nagpaparot pa rito daw siya sa lupa tsaka sa langit? Ganong katotoo? Ibig sabihin kung inihagis siya, may permiso siya na makarating doon sa langit? Nakikita pa rin niya yung mga kaibigan niyang mga anghel? O nakikita pa rin ba niya yung Diyos na humagi sa kanya? Kapatid na rin, ayusin mo nga itong tanong na ito. Oo. Yun po ay maling paliwanag, ano ho. Doon daw sa Job, kapatid na rin, sa Job, ang yun, kanilang basihang talata. Sa 1 at 7. Bago natin basahin, ibigyan ko muna ng intro, no? Nung matapos magkasala si Satanas, pagkatapos maglaban sa langit, itinapon sila ngayon sa langit. Wala na ho silang bahagi sa langit. Hindi na sila makakaakyat. Hindi na sila makakapunta ngayon doon sa langit. Ngayon, basahin natin yung Job. Tignan natin kung tama ba yung paliwanag ng ibang mga ngaral na si Satanas ay nakakaakyat pa sa langit. Basahin ho natin. Sa Job, sa Job, Kapitulo 1, versikulo 6 at 7, ganito sinasabi. Isang araw nga ng mga anak na ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na nagsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naroon din naman nakasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nangagsabi, sa pagparoot parito sa lupa at sa pamamanhik manaok doon. Saan daw? Sa nagpupunta si Satanas? Dito sa paruot parito sa lupa at sa pagmanhik manaog saan? Dito saan pumapanhik? Kuya Ray, saan pumapanhik? Dito lang po siya sa lupa. Sapagkat dito po siya bumaba sa lupa po natin. Kapatid na Benny, yung po paliwanag ni Job. Walang langit na inaakyatan si Satanas. Opo, kasi yung ibig sabihin yun ng context na yun, ano, na manhik manaog, go to pro, parang ganon. Di ba, ibig sabihin, pabalik-balik doon sa lupa. Ibig sabihin, saan pumapanhik, kapatid na Ray? Kung hindi langit yun. Hindi go and fro. Go and fro. Go and fro from where? Ang sabi rito, pagparoot parito sa lupa at sa pamamanhik manaog doon. Saan yung doon? Dito rin sa lupa. Opo. Kasi yung bundok mataas din May mataas na lupa rito sa lupa, di ba? Yan yung mga matataas na bundok. Bakit? May nakatira dito sa bundok Kaya panaog siya sa lupa. Sa mataas na lugar, di ba? Okay, maliwanag. Okay, maraming salamat kapatid na Ray. Naputol si kapatid na Ben. Nawala si kapatid na Ben. Naubusan ng battery. Sino kaya yung pumapalo?
Napakaganda po ng ating mga naging talakayan ngayong gabi, mga taga-subaybay po namin. Napakaganda, napakalinaw po kung paano nagpasimula ang great controversy o yung malaking tunggalian na ito ay nagpasimula at pinasimulan ni Lucifer na tinatawag ngayon si Satanas, ang matandang dragon, ang matandang ahas. Nagbago pangalan niya, hindi na po Lucifer. Ang tawag po sa kanya ngayon ay matandang dragon o matandang ahas. At Satanas, ibig sabihin ng Satanas ay mandaraya, deceiver, the great deceiver. Kaya yung kanyang rebellion, nang hindi sila magtagumpay doon sa itaas ng langit, pinagpatuloy niya po rito sa lupa. Nung siya'y inihagi sa langit, pumanaog siya dito sa lupa at dala niya ang ngit-ngit na galit laban sa Diyos. At yung kanyang galit at rebellion laban sa Diyos ay ibinuhos niya rito sa lupa at naghiganti sa mga nilalang ng ating Panginoon. Kaya ito, ganito na ngayon ang nangyayari ngayon sa ibabaw ng lupa. Lahat ng kaguluhan, lahat ng kasamaan na nangyayari dito, ito po'y hindi po nagmula sa Diyos, kundi nagmula kay Satanas na siyang kaaway ng ating Panginoon. At siya ang dumilipol sa lahat ng mga tao at siya ang nagbibigay ng lahat ng mga sakit at lahat ng mga nangyayari ngayon, lalo na ang pandemya, mga taga-subaybay. Sinasabi namin sa inyo, ito'y hindi galing sa Diyos. Ito ay galing kay Satanas, itong mga sakit na kumakalat ngayon. Kaya, ang kasagutan po sa mga nangyayari ngayon dito sa ibabaw ng lupa ay binigyan ng solusyon ng ating Panginoon na ang solusyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang siyang inibinigay ng ating Diyos na ating tagapagligtas. Siya ang magliligtas sa atin. Siya ang lahat na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang taong magtatagumpay, sasampalataya, susunod sa ating Panginoon, lahat ng ito, ay lahat ng magtagumpay sa ating Panginoon ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya wala na pong ibang solusyon na ibinigay ang Diyos kundi ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. At samantalang inaantay natin ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon ay sinusugo naman niya ang kanyang mga lingkod, lalong-lalo na po ang tinatawag na iglesia. At ang iglesia ang kasangkapan ng ating Panginoon na siyang tagapagdala ng mga pabalita sa buong sanlibutan na magdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya sa kanyang pangako sa Kapitulo 24, versikulo 14 ng Mateo, at ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaligtasan at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya ang iglesia po ang inutusan ng ating Panginoon na magdadala ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. At kung magkagayon, kung maipangaral na ang Ebanghelyo ng katotohanan sa buong sanlibutan, yun po ang yardstick na sukatan. Ang sabi ay doon darating ang wakas. Yan ang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya malinaw po, mga giliw po naming mga taga-subaybay, mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda ang naging topic natin ngayon. Kaya itong nangyayari ngayon sa ating sanlibutan, huwag natin isisi lahat sa Diyos. Hindi po ang Diyos na may kagagawa nito. Sinasabi ng iba, yung nangyayaring pandemya, ito daw yung salot ng Diyos. No. Alam po ba ninyo, kapag ang salot ng Diyos ang dumating, kapag ang Diyos ang nagbigay ng salot, sasabihin ko po sa inyo, sa Kapitulo 16 ng Apokalipsis, wala pong kagalingan kahit anong medisinang gawin ng tao, kahit anong gawing pamamaraan ng mga doktor, wala pong kagamutan ang salot na ibubuhos ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Tandaan po natin, bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo, lahat ng mga taong tumanggap ng tanda ng hayop, at yan po'y kasangkapan po ni Satanas, yung hayop na yan, yung sistemang yan ng pangrelihiyon at pampolitika.
na siyang iiral ngayon sa sanlibutan. Oh, na ang tao'y ilalayo sa tunay na aral ng ating Panginoon at pasusunurin nila sa kanilang maling sistema ng pagsamba. May kinalaman din sa religion. Lahat ng mga taong yan na sumunod dito sa hayop na tinutukoy ng Apokalipsis 13 at 17, ang mangyayari po, sila ang tatanggap ng huling 7 salot na ibubuhos ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yan. Kaya mag-ingat po tayo na tayo ay huwag madaya. Kaya ang kasagutan po sa lahat ng ikaliligtas po ng tao, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Kabeni na wala, naubusan ng baterya. Oh. Kaya kung meron po kayo mga katanungan pa, ay narito po at handa po namin sagutin sa tulong po ng ating Panginoon. Kaya itong ating pinag-aaralan, mga kasama at mga kaibigan, mga kapatid, ay napakaganda. At may sinasabi pa rito, sa pag-aaral po natin, na sa huling panahon, bago dumating ang ating Panginoong Kristo, ang tao'y mamimili kung sino ang kanilang susunod. Kaya sa pagtatapos po, ay atin na pong tatapusin ang programang ito. At sa susunod na mga araw, na gabi, ay tayo po ulit ay magkakasama-sama. Kaya tayo po sa pagwawakas ay tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Panginoon pong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa inyong patnubay. Salamat, Panginoon, sa inyong kaloob na pagkaunawa sa katotohanan. Nawa ang mga katotohanan ito, Panginoon, ay nagdulot sa amin ng isang masigla ng pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami manangan, Panginoon, sa mga dakilang katotohanan ito, na ang kasagutan po sa mga nangyayari sa panahon po namin ngayon, na ito'y kagagawa ng kaaway na si Satanas. Panginoon, tulungan niyo pong manangan kami sa aming Panginoong Hesus, sapagkat ang aming Panginoong Jesucristo ang siyang kasagutan sa lahat ng mga bagay na ito na kagagawan ng kaaway ng Diyos, na siyang kaaway din namin, na siyang kaaway ng Iglesia, na siyang kaaway ng iyong bayan na tumutupad ng iyong kautusan. Naway samahan niyo po kami, Panginoon, habang kami naglalakbay sa sanlibutan ito hanggang sa dumating ang aming Panginoong Hesus. Nawa ang pagpapala po ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay tanggapin po namin. Gayon din ang aming mga taga-subaybay sa programang ito. Sila nawa, O Diyos, inyo po naman pagpalain, lalo't higit ang katotohanan kanilang napakinggan, na ito'y kanilang panghawakan hanggang sa dumating ang aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kapatid na Ray, sa iyong panghuling panalangin, at kami ay humihingi ng paumanhin sa ating mga manonood at sa ating mga kasamahan. Nagkaroon po kami ng problema dito sa aming maliit na studio at nagkaroon ng problema, kapatid na Ray. Yes. At naputol at basta nagkaroon ng problema. Ganun pa man ay kami po ay muli pansamantalang nagpapaalam. Makita-kita po muli tayo sa darating na Biyernes sa ating magandang paksa. Ito po ang programa ng Ang Nasusulat, The Kamenong's Legacy. At ito po ang inyong lingkod, Brother Benny Filomeno. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Ray, baka may nais ka pang sabihin sa ating kalagitnaan at hindi na kita narinig kanina. So wala na rin tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood sa darating uli na isang gabi. Anong araw yun? Biyernes ba, kapatid Benny? Yes. Friday po ay inaanyayahan po namin kayo na tayo po ay muling magkasalo-salo. Magandang gabi at pagpalain po tayo ng Panginoon. Marami pong salamat, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.